Electronic Medical Record System ng YAKAP program ating tatalakayin kasama si Dr. Israel Francis A. Pargas, ang tagapagsalita at Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Doc Ish, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang hapon po, Yusek Marge, and magandang hapon, Mr. Joshua. Magandang hapon din po sa lahat ng ating taga-subaybay. Okay. Doc Ish, para po maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba itong Electronic Medical Record System at ano po ba yung kahalagahan nito sa YAKAP program ng PhilHealth? Well, ang electronic medical records po, ibig sabihin lang po niyan, yung lahat po ng ating record being a patient ay nadunod po sa isang sistema or sa isang electronic platform na kung saan at any time pwede po natin siyang makuha at makita. So this will actually involve all your health profile or all your check-ups, lahat po naging gamutan, na ireseta, nagawang laboratorio, ganun din po yung mga gamot na nainom po ninyo. So it is actually a history or a document that will provide your medical history na sa isang pindot lang ay makikita na natin and interoperable po siya. So, ibig sabihin, hindi po tayo makakalimutan or hindi magkakahalo-halo yung ating gamutan. It is very important for our primary care program, especially the YAKAP, kasi po ay pinapalawak natin ang ating serbisyo sa YAKAP. Hindi na lamang po ito mga check-up, gamot at laboratorio, but rather, ina-expand na po natin to include yung mga screening test for cancer. We expanded the gamot from 21 to 75 and meron pa po tayong mga idadagdag na serbisyo para dito sa ating YAKAP. So this will make our system and our procedures more efficient, mas magiging maayos din po ang gamutan sa ating mga pasyente at maiiwasan po yung kaguluhan pagdating sa pagtingin ng ating mga pasyente. Okay. Doc Ish, nagsimula na po ba itong pagpapatupad itong paggamit itong electronic medical record sa YAKAP program o kung hindi pa po, kailan po natin inaasahan masisimulan to? At paano po natin natitiyak na updated yung mga records ng ating mga pasyente? Kung matatandaan po natin, ang YAKAP po is an offshoot of yung ating dating programa na konsulta. We rebranded it to YAKAP to make it more inclusive at dahil nga po, pinapalawak natin yung benepisyo. During the konsulta po, meron tayong ginamit na isang system, we call it e-consulta. But because sa pagpapalawak po ng ating YAKAP at sa pagdami po ng ating mga pasyente na nakaregister, hindi na po kakayanin ng e-consulta yung lahat ng records at lahat po ng transactions for our patients. That's why ngayon po magre-require tayo ng electronic medical record coming from a service provider. Tayo po ang nag-set ng platform, ng standards. And so ang kailangan na lang po is yung mismong service provider. Ngayon po, ang ating plano is by June, we will decommission the e-consulta. And by July, dapat po, meron ng EMR record, yung ating, or EMR, yung ating mga accredited YAKAP clinics. But we will also make sure na during the transition, ay hindi po mawawalan ng access ang lahat ng ating mga miyembro sa YAKAP clinic services. Doc Ish, paano niyo po binabantayan o yung monitoring ninyo na mas sisigurado niyo na hindi maantala ang serbisyo ng PhilHealth habang isinasagawa po itong digital transition? Well, yes. Unang-una po, Yusek, with this transition to an EMR record, tayo po ay nag-organize ngayon ng tinatawag nating EMR Expo or Fair na kung saan ay ating ikakalap lahat ng mga service provider ng EMR. Iimbitahin natin ng lahat ng ating accredited YAKAP clinic, YAKAP centers, and even hospitals para po at that fair or expo magkaroon po ng
proper transparency of prices, negotiations between the facilities and the EMR service providers para po at best makuha natin yung pinakamababang presyo and most convenient for our facilities. Ganon din po, we are now discussing this with our Department of Health. Kung ano ang suporta na maaari nilang ibigay because sa ngayon po, ang DOH ay merong ginagamit na EMR for the government facilities. We call it iClinic Space. And of course, we are open and we are extending our hand to all the facilities for meeting, discussions, for any compromises or for any agreements po na marireach, especially during this transition. Okay. Doc Ish, meron po napaulat na humigit kumulang 800 pribadong ospital ang maaaring maalis sa YAKAP program kung hindi sila makakapag-install nitong certified EMR system bago ang buwan ng Hunyo ngayong taon. How do we respond to this dito sa pangambang ito ng publiko? Well, Sir Joshua, actually po, yung ating mga YAKAP clinics, ang nasa batas, ay preferred na dapat ito ay clinic or mga centers, no? Dapat ay walang primary care na pinoprovide ang mga hospital. They should focus on more complicated cases, but not yung mga check-up or yung mga primary care. But so far, because we have limited access for the clinic, kaya nag-a-accredit pa rin po tayo ng mga ospital. Actually, sa ngayon po, ang population ng, I think, private hospital is not 800 accredited YAKAP hospitals, but mga kalahati po or around 400 lang yung ating private hospitals accredited to provide YAKAP services. Again, we are open to negotiations and discussions, especially to the PHAP, kay Dr. Rene De Grano, para po mapag-usapan yung kanilang agam-agam. Remember, kasama po sa ibinabayad natin doon po sa mga clinic para sa serbisyo na ibibigay sa ating mga miyembro ay kasama rin po yung mga ganitong provision of services. Kasama po siya sa computation ng operational cost to make their operations more efficient. So if they are actually using the payment that we provide more efficiently, ay hindi po sila mahihirapan to get provision or service providers for this technological advancement. Okay. Doc Ish, ano naman po ang magiging epekto sa mga miyembro ng PhilHealth sakaling may mga ospital na pansamantalang hindi makasali sa YAKAP dahil sa kakulangan nga po sa EMR system? Well, unang-una po, Yusek Marge, we will manage the transition and we will make sure na wala pong miyembro hindi magkakaroon ng access for the services ng YAKAP. But if there would be facilities that won't be able to provide EMR, gaya po ng nabanggit ko, we are planning to have mitigating activities katulad ng expo, discussion with the Department of Health, and willing kami makinig for any compromise agreement that will be reached with them. Kaya lang po ay sa pag-expand ng ating mga serbisyo under the YAKAP, kinakailangan na rin po natin ang electronic medical record. Sa ngayon po, we have registered around 25 million Filipinos at ang target po natin is ang buong populasyon natin ay may enroll. So kinakailangan po natin talaga ng mga ganitong systems and technology information systems. Doc Ish, follow-up lang po, no? So, paano naman po yung mga senior citizens natin na wala talagang access sa any digital gadgets or may coordination na po ba tayo with the LGUs para po ma-assist po sila? Actually po ngayon, Yusek Marge, bago po natin ma-accredit ang mga clinics or centers or even hospitals, isa po sa requirement yung pagkakaroon ng electronic medical record. So yun pong lahat ng ating na-accredit ay meron na. But initially nga po, ang ginagamit natin is the e-consulta. Yun naman pong iba na may kakayanan at kumuha na ng private accredited service provider for EMR ay meron na po.
So, ang magiging transition lang is tatanggalin natin yung e-consulta at magiging service provider na po yung EMR. So, ngayon actually po ay ongoing na po yung ating private service provider for the EMR. Okay. Doc Ish, balikan ko lang po yung dito sa EMR. Maliban po dun sa mga nabanggit nyo na Expo and other agreements na magkakaroon kayo with other institutions, medical institutions, mayroon po ba nakalaang technical o financial assistance ng PhilHealth upang matulungan maging yung maliliit at medium-sized na private hospitals na makasunod dito sa EMR requirement? Ang atin pong pera talaga ay para sa pagbabayad ng serbisyo para po sa gamutan or treatment ng ating pagkakasakit. Pero gaya po ng nabanggit ko, Sir Joshua, yun pong ating binabayad for services ng mga clinics or centers for the yakap, imputed po or kasama po doon yun pong provision for the use of the payment para po sa mga ganitong operational efficiencies at kasama nga po dyan yung paggamit po ng system. Ngayon, ang nasa batas po kasi is the Department of Health and PhilHealth shall provide a platform for this system. So we are now providing the platform po, even the standards para sa EMR, tayo po ay nag-provide na yan. So, kaya po inihikayat natin yung ating, kaya po nag-accredit din tayo ng mga service providers who were able to develop EMR using the standards that we set. So talaga pong kasama na po sa ibinabayad natin, yun pong pagkakaroon ng provision for the EMR. Okay. Doc Ish, sakaling hindi agad makapag-comply ang ilang ospital sa itinakdang deadline, meron po bang possibility na magkakaroon ng extension o transitional arrangements upang hindi maapektuhan ng serbisyo sa mga pasyente natin? Posible naman po yan, Yusek March, but again, yun pong implementation would still be in June and July. So, kaya po natin binibigyan ng pagkakataon at inia-announce na para po yung mga facilities can already choose their service providers for the EMR. But yes, in case po na hindi pa sila magkaroon during the set deadline, for sure po, PhilHealth will come out transitional guidelines in order to make sure na wala pong service provision na mapuputol. Okay. Doc Ish, mensahe na lang po sa ating mga kababayan at sa mga ospital at facilities hinggil dito sa digital transition efforts ng PhilHealth. Opo. Maraming salamat, Sir Joshua and Yusek Marge, sa pagkakataon. But again po, tayo po ay open for any discussion, for any meetings. Actually, we have extended our hand to the PHAPI and to Dr. Rosere de Grano para po makapag-usap kami kung ano po yung mga plano or yung ano po yung kanilang mga suggestions para po masagutan natin yung kanilang mga agam-agam. But ang mas gusto ko pong sanang mensahe, Yusek Marge and Sir Joshua, is para sa lahat nating mga kababayan at Pilipino. Tayo po ay magpa-register na sa ating mga yakap clinics at yakap centers dahil ang talagang objective po nito ay tayo ay mailayo sa pagkakasakit. Yung pong may karamdaman or may sakit ay papagalingin natin through the primary care at yun naman pong walang karamdaman or walang sakit ay mapapanatili nating malusog at walang karamdamang nararamdaman. So muli po, sana ay makapagpa-register na po tayo. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Israel Francis A. Pargas, ang tagapagsalita at Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth.